Yo mga monster, bye! And one of the reality dito mga master, kahit nga hindi ka mapili sa trabaho at gusto mong kuhanin lahat ng trabaho na meron dito, ang problema minsan yung mga employers din kasi yung namimili na ng empleyado. Yo mga master, kamusta kayong lahat dyan? Raw vlog lang tayo for today. Pupunta kami ng grocery para bumili ng gulay. Hindi kami bumibili ng gulay sa Costco kasi nga masyadong bultuhan doon. So samahan nyo kami, punta kami ng Frills and then magkwentuhan na lang rin tayo habang naglalakad kami. At ito na nga mga master, lalabas na kami. Ito yung outfit namin. Though okay naman yung weather ngayon, okay na rin na may protection sa lamig. 6 degrees ngayon, tama ba? 6 degrees. So 6 degrees ngayon dito kaya winter jacket kami. Lalakad kami, samahan nyo kami at magkwentuhan na lang tayo habang naglalakad. So yung pupuntahan namin is No Frills, about less than 10 kilometers naman. So bibili kami ng gulay ngayon kasi wala na kaming gulay sa ref. Puro karne yung binili namin sa Costco. So yung gulay, doon naman kami sa No Frills bumibili o kaya sa mga Asian grocery stores. So, sobrang lapit din ng mga establishments dito. Paglabas nyo lang, meron ditong Domino's Pizza. So medyo mahaba itong lakaran natin kaya magkwentuhan muna tayo. Ay natin siguro yung transportation. Walang masyadong traffic. Well based dito sa lugar namin. At ang commute, hindi ka maghahabol ng bus kasi may schedule ang bus dito. You have to check the schedule ng bus kung ano oras yung darating sa bus stop. Pagka na-late ka ng dating doon, iiwan ka rin talaga ng bus. Yun ang kaayos naman yung transportation dito. And kung hindi naman ganun kalayo yung pupuntahan mo, okay din na maglakad. Yung weather hindi naman ganun kainit. At hindi rin naman ganun kalamig sa ngayon kahit na winter time, no? So exercise na rin to dahil work from home nga ako mga master. Pag-usapan naman natin kung ano yung mga bagay na pwede nyong i-ready pag pupunta kayo dito. Pero unang-una kailangan ready kayo sa English mga master, ano? Mga words tsaka mga sentence na pwede nyong gamitin at gamit na gamit dito. How are you? Yes. Dito lahat ng tao approachable naman. Isa sa mga salitang dapat nyo practicein palagi. How are you? Kalawang word na sasabihin mo, I'm good. Siyempre sasagot ka pag tinanong ka ng how are you. Yung dalawang salita lang na yon mga master, makakasurvive na kayo sa Canada. Siyempre bilang second country naman namin to. First country talaga namin is Philippines. Then again, Pinoy tayo, malalakas ang loob natin. So walang problema yon. Pero habang tumatagal mga master, hindi na lang limited sa how are you, I'm good, yung mga magiging sagutan nyo dito. Unti-unti napapansin nyo, humahaba na rin yung mga sagot nyo. Nag-start na rin kayo makipag-chismisan sa mga ka-work nyo. At sa ngayon mga master, nanginginig na kami. 6 degrees daw pero ang lamig ngayon dito sa labas. Hindi kami ganun papawisan kahit pamalayo yung lakarin namin. Meron ditong auto sales. Ang daming bilihan ng sasakyan dito mga master kasi nga necessity dito yung sasakyan para makarating ka sa mga lugar. Kailangan mo talaga ng sariling sasakyan. Pero soon mga master, malay nyo naman, di ba? Pag nakabawi-bawi kami ng gastos dito, syempre, una naming priority din is magkaroon ng aming sariling sasakyan. So mga master, pag-usapan din natin pala kung mahirap nga ba kumuha ng trabaho sa Canada. Kung may mga naririnig kayo sinasabi nila na madaling kumuha ng trabaho sa Canada basta hindi ka mapili. Totoo naman din yon. Pero kung meron kang target na work na gusto mong pasukin talaga, I always suggest na dyan pa lang sa Pilipinas, start mo ng enhancing skills mo. Gusto mong pumasok sa mga trade jobs here like welding, machinery, and dyan pa lang sa Pilipinas mag-practice ka na. Kung kagaya ko naman na isa kang salesperson dyan sa Pilipinas, i-enhance mo ng maigi yan para pagdating dito may i-showcase ka na or skills mo. In that way, mas madali kang makakakuha ng trabaho na gusto mo. And one of the reality dito mga master, kahit nga hindi ka mapili sa trabaho at gusto mong kuhanin lahat ng trabaho na meron dito, ang problema minsan yung mga employers din kasi yung namimili na ng empleyado. Hindi kagaya daw dati nung unang panahon dito sa Canada, basta may job available kahit sino pwedeng pumasok. At nakarating na nga kami dito mga master, ito na yung No Frills. So andito na nga kami mga master sa No Frills at ang daming gulay dito. Kukuhanin ko lang yung mga kailangan ko. Nag-crave kami sa ginisang pechay. So mga master, nakakuha na ako ng pechay. Kukuha din pala ako ng cilantro mga master kasi kailangan ko to para sa lulutuin kong kebab. At kukuha rin ako ng mais mga master. Kuha tayo ng isa. Okay. At
syempre may pa M&M's na agad si Tin. Favorite niya yan eh. May M&M's na may peanut. So kung mapapansin niyo mga master, yung mga gulay dito ang lalaki. At eto mga master, kuha na rin tayo ng kamatis. At ayan, kumukuha na nga si Mrs. Yan, may kamatis na kami, may petchay kami, may mais na favorite ni Clyde, tsaka cilantro. Too bad, wala silang sitaw mga master. Sa Asian grocery lang ata meron nun. At kukuha rin kami ng tinapay mga master. Gumawa kasi ako ng egg sandwich spread kanina. Ayun. Ayan. Sige, pwede na yan. Okay kaya to? Hindi ako marunong tumingin ng melon eh. Tamang hula na lang yan. Malalaman na lang natin kung okay yan pag nabuksan. So mga master, ganito lang yung ginagawa namin dito sa grocery. Umiikot lang rin kami kung ano yung kailangan namin. Ayan, okay na yan. Ito, naghahanap na rin ako ng mantika. So akala namin gulay yung bibili namin. Nag-end na konting gulay lang yung nabili namin. So bibili rin kami ng spam mga master. Nag-crave kasi ako dito nung nakaraan ulit. Corn beef. Yan. Yan. Favorite kasi ni Clyde yung spam. Tapos nag-crave din ako kaya laban. Spam tayo. At dito bumili na rin kami ng isda mga master. $7.99 lang siya. Kumuha na nga rin pala ng Indomie dyan si Tintin dahil mas gusto niya yan kaysa sa Pansit Canton. At may pahabol pang Mandarin Orange. At dyan na nagtatapos ang aming grocery mga master. So mamaya, moment of truth na naman kung magkano ang nagastos namin sa grocery namin for today. Ang target namin ay mag-spend lang ng $50. Pero guess what? $88 po siya mga master. Umobra man kami ng bahagya, ayos lang yan kasi kailangan naman talaga namin yung mga yan. Siya mga master, uuwi na kami at maglalakad lang ulit kami ng kaunting kilometro lang para makapag-exercise. At salamat sa panonood! Yahoo!